Game mo mga bossing. Gusto kong ipakita sa inyo mga kababayan, etong survey na naman po ng mga DDS. Ay, ano daw po iyan mga bossing? Baste Barbie Duterte nangunguna daw po sa senatorial survey mga kababayan para sa 2028. Sabi ni I Love You Baby M o Aurelia o aya si Baste. Picture ni I Love You Baby M. Si Baste na nakadila mga bossing. Nangunguna daw po sa survey. Ano? Tayo naman po naniniwala naman tayo sa mga survey mga bossing kung legit, no? Kung totoo, no? Kasi ngayon sa panahon na ito, lalo na nagkalat yung mga DDS na sinusubukan na gusto na makapasok yung mga kanilang kandidato sa 2028, mga bossing. Eh, ganito ginagawa. Ano sabi dito? Putik pang ano to pampatay yung kulay nito, Baste kulay violet. Baste Duterte nanguna sa 2028 senatorial survey daw po. No? Base sa Archipelago Analytics, February 26 hanggang March 6, 2,637 adult, no? Na 18 pataas, ang pinili po na iboboto nila sa pagkasenador, nangunguna po si Baste Duterte, mga bossing. Ibang klase ho, ano? Pumapangalawa, si Senador Rapi Tulfo daw po, kung sakali natatakbo, mga kababayan, ha? Pangatlo, Vico Soto. Vico Soto, kung sakali natatakbo ito sa pagkasenador, tingin ko, mananalo no? Pero hindi lang ako sure kung 1/3. Pero tingin ko mananalo. Isang Robin Padilla ulit ang tatakbo at 4 to 6 ang magiging pwesto sa kanya. Tingin ko hindi na totoo 'yan. Dati ho nauto tayo nito no. Dati ho binoto natin ito mga kababayan. Putik na yan. Patawarin niyo naman ako. Kasama ako doon sa nagboto o bumoto dito kay Robin Padilla. Hindi ko naman po alam na engot-engot na senador 300,000 ang sinusweldo tapos isa sa magpapakalat ng mga chain message na kapag ka daw hindi ka nag-repost parang pinapayagan mo na daw si YouTube o si Facebook o si Meta na kunin yung iyong mga impormasyon o biruin mo 300,000 ang sweldo niyan mahigit o tapos ganun lang mapapala natin. So sa tingin ko Robin Padilla wala na, hindi nagagana ang power nito mga bossing, no? Hindi na makakaututo ng isang beses pa. Sumunod, Loren Legarda, nakatatak pa din po sa isip ko, mga kababayan, mga boss chief amo sir Yung yung tipong pagkakapanalo pa lang nila sa Uniteam, biglang kinampihan na yung mga makabundok, naalala nyo yun? Tsaka tatatak sa isip ng mamamayang Pilipino. Yung solar nung kanyang anak. 24 bilyones ang hinihinging danyos doon ng Department of Energy. Attorney Leni Robredo, senador, hindi bagay sa senador si Leni. No? Mas bagay yan, tatakbo presidente. Tapos, ang vice-presidente niya, si Pangulong Bongbong Marcos. Ay, putang inang yan. Lalagnatin yung mga DDS. Di ba? Yun ang kinatatakutan nila. Kaya nga gustong-gusto nila makuha ang suporta ni Attorney Leni Robredo, mga bossing, upang sa ganon, yung mga kakamping, suportahan si BP Sara sa pagtakbo sa 2028. Unbelievable. Binoto mo si Robin, sabi ni Carmelita Matsumoto. Asensya na ho. No, humihingi ako ng tawad. Ngayon, sabi ni Mabin Kayabyab, si Auntie Claire, number 1, senador. Ay, hindi. Siguro kung tatakbo si Attorney Claire Castro, ako susuporta ako uuwi nga ako para ikampanya si Attorney Claire. Kung makakatulong yung pag-uwi ko. Siguro ang makukuhang posisyon nasa 4 to 8, ganon, maglalaro. Pero pasok, panalo, di ba? Alan Peter Cayetano, si Boy 10K, makasikwat pa kaya ulit? Tingin ko hindi na. Aba, si Boy Pulong, si Paulo Duterte Pulongski. Nandiyan din si Boy Saksak. Nandiyan din. Mamaya pag-uusapan natin si Pulong. 7 to 9. Ngayon, mga kababayan,
Sabi ko naman sa inyo, tayo naniniwala tayo sa mga survey-survey. Pero nung hinanap ko kung sino yung nagpa-survey at ang pangalan ay Archipelago Analytics, hinanap ko ho mga bossing, no? At ito ang tumambad sa aking mata. Ito po, yung Archipelago na Archipelago, ayan. Ito. Yung Archipelago, mga kababayan, ito pala ang nangunguna. Oh, ay, at ito ang may ano. Asa ba yun? Sandali nga. Ito, ang may-ari, ang founder. Ang pangalan, Ana May Yu Lamentillo. No, is the founder, president, and chief impact officer of Archipelago Analytics based in the Philippines and founded June 2020. Bago lang ha, 2024. Biruin mo, katatayo lang nung survey ha. Lonely TV, Shiro Kansaki, Viola G. O, shoutout sa inyo, live tayo. Katatayo lang yung survey ha, mga kababayan. Para siguro sa 2028 yun. Ano? June 2024, founded June 2024. The company specialized in research, data-driven analytics, and public opinion polling. The firm is registered as self-employed entity located in Quezon City Metro. Ngayon no, mga kababayan, mga boss chipamo sir, sino daw po itong si Ana May Yu Lamentillo? Nakita ko dito, chairperson, Build Committee, Department of Public Works and Highway. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Bukom-buko naman pala yung kanilang mga pasirbe-sirbe. Ano? Sila naman pala, mga kababayan, yung mga nagpapasirbe. Di ba? Sila naman pala, yung mga naggagawa nito. Biruin mo ha, 2024, base po dito, Inquirer.net. 2024, nagtagtag sila ng pasurvey-survey nila. No? Para gamitin, pagmukain na malakas yung si Baste Duterte, yung mga DDS, at ang ginawa pa nila, isinama pa nila si Leni Robredo, no? Na mayor ng Naga. Isinama pa nila para ano? Para hindi halata. Para hindi halata na puro DDS lang o puro mga bataan lang nila yung nando. Ganyan ang style, mga bossing. Kaso po, sa panahon ngayon, 2026, lahat may cellphone, lahat may kakayahang mag-research, madami ang nagpapakita ng mga katotohanan, wala. Oblo ang katutunguhan, ang kapupuntahan nung mga fake news ang galawan. O di po ba? Born, kailan daw? 1990, bata pa ito Gago na. Bata pa ito gago. 35 anyos. Kita mo? Para saan na naman yan? Para manipulahin ang utak ng mamamayang Pilipino na kapag tumakbo si Baste, si Pulong, si Robin Padilla sa 2028, bakit natalo yung kandidato namin? Ang lakas-lakas sa mga survey. Naalala nyo doon sa Antipolo? Yung special na botohan doon, anak ni Romeo Acop versus yung kalaban. Ang pinapakalat ng mga DDS, 80% ang panalo nung manok nilang DDS. Yung ikinampanya ni ni Vice President Sara Duterte. Ano ending ho, mga bossing? Tambakol yung kalaban nung anak ni Romeo Acop. Ano po ibig sabihin nun, mga kababayan? Ibig sabihin lang po nun, mga boss chipamo sir, na yung tao doon sa Antipolo, kung ayaw yung ginawa na umpisahan, nagawa ni Romeo Acop, hindi nila iboboto yung anak kasi alam nila na ikukontinue, itutuloy yung mga ginawa. Isa si Romeo Acop. Sumalangit nawa ang inyong kaluluwa, sir. Sumasaludo kami sa inyo. Anak, alam nila yung anak itutuloy kung ano ang mga nasimulan nung tatay. Anak ng putek na yan. Yan ang tapos sasabihin nila, dinaya. Yung pangalang hong 2025, sinubukan na ni Sara Duterte na yung kanyang mga kapatid at yung kanyang anak. 'Di ba?
kunyari, oy, 3 Duterte ang tatakbo sa 2025 pagka-senador, Ma'am Neng Gigi. Oh, ramdam nila yung Baste at yung Pulong, hindi man lang nakita yung pangalan sa tunay na survey. Kaya po, hindi itinuloy. Yang mga ganyang testing the water po nila, mga boss chief amo, sir, mahirap paniwalaan po. 'Di ba? Testing the water. Subukan natin yung mamamayang Pilipino. Kung iboboto ba itong 3 Duterte, si dating Pangulong Duterte lang yung nakita doon sa senatorial vote, survey na totoo. Hindi tinuloy. O di po ba? Ganyan ang mga kilusan nila. Kaya yung survey naman sa Vice Presidente at kay Pangulong Bongbong Marcos, yung ang ating Pangulo daw po, pababa yung survey at ang Vice Presidente naman daw po ay pataas ng pataas. Sino po maniniwala doon? Siyempre, mga kapwa nila uto-uto. 'Di ba, Emilio Labio? Oh, mga kapwa nila mga uto-uto. Tayo mahihirapan po silang utuin tayo, mga bossing, 'no? Kasi nagre-research tayo, inaalam natin, hinahagilap natin kung sino yung mga nagpapa-survey na ganyan. Kaya nabubuko po sila. Kaya yung mga galawan nila, bukong-buko po. Sino ba naman ang maniniwala? Presidente Bongbong Marcos, pababa yung survey. Samantalang ito, kaliwat kanan, hindi iniiwan yung trabaho. Nakikita ng mamamayang Pilipino, porsigido na sugpuin yung corruption sa Pilipinas. Tapos pababa yung survey. Tapos si Sara Duterte na Vice Presidente natin, ni ayaw sumagot doon sa mga confidential funds. Ayaw sumagot doon sa mga bribery na nangyari daw po sa loob ng Department of Education. Ayaw sagutin din yung patawag ng NBI doon sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. Walang sinasagot. At paulit-ulit lang po na sinasabi, mga bossing, na pinupolitika sila. Kaya din po, inagahan ng Vice Presidente yung pag-announce ng kanyang pagtakbo sa pagka-presidente. Kasi yun yung gagamitin nila na depensa para po sabihin, kaya lang naman po kami pinapa-impeach o kaya lang naman po ako pinapa-impeach niyan. Kasi nag-announce na po ako na tatakbo ako sa pagka-presidente. Ako po ang pinakamalakas. Utang nang yan. DDS na lang nagsasabi yan. No? Ako po ang pinakamalakas. Sasabihin ng mga DDS, si BP Sara pinakamalakas, kaya po pinapa-impeach. Diyos ko po. Ang tagal na niyan. No? At kami, hindi na kami nagulat, mga kababayan, sa pagtakbo ng Vice Presidente. Simulat sa pool pa lang alam na namin yan. No? Kaya yung sabi ng mga DDS, naku, ayun, lagot ka na, Mark Ramos. Putik na yan, magtago ka na. Saan ka magtatago? Saan daw ako magtatago kapag ka nanalo sa 2020? Panalunin nyo muna. Ano? Tingnan natin yung lakas ng purong mga DDS. No? Kung mananalo kapag ka walang suporta ng manggagaling sa suporta ng gobyerno, suporta na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Walang manggagaling na suporta sa kakamping. Kahit pala kailan hindi pala sinuportahan ng mga kakamping yung mga DDS. Di ba? Yung kay tatay nila, yung bring him home nila, meron pa po silang pasulat-sulat, meron pa po silang palagda-lagda, mga kababayan. Ilan ang naging suma total